To serve and protect. Ito ang sinumpaang tungkulin ng Philippine National Police sa publiko. Pero ngayon, tila nagpapasaklolo ang PNP sa mga sibilyan sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Sa Memorandum of Agreement o MOA na nilagdaan nitong ika-24 ng Enero sa pagitan ng Pampanga Provincial Police Office o PPO at Pampanga Shooter Association o PSA, pinahintulutan ang PSA na tumulong o mag-assist sa mga operasyon ng PNP tulad ng pagsasagawa ng mga checkpoints, paghahain ng search and arrest warrant at undercover operations. Pinahihintulutan din ang mga piling miyembro ng PSA na mag-imbestiga at kumuha ng mga impormasyong makakatulong sa isang kaso batay sa kasunduan. Kabilang din sa magiging trabaho ng PSA ang pagtuturo sa publiko ng tamang paggamit ng baril. Ang PSA ay binubuo ng mga gun owners at sibilyan na kinabibilangan ng mga negosyante sa Pampanga. Pero tiniyak ni Police Senior Superintendent Oscar Albayalde na hindi umano maaabuso ang kapangyarihang ibinigay ng PNP sa gun club ng Pampanga. Nakasaad raw sa kasunduan na kahit may permit to carry, ay bawal isukbit ng miyembro ng gun club ang baril sa kanilang baywang. Maaari raw magdala ng baril sa mga operasyon pero dapat raw itong nakalagay sa bag. They're there to merely observe and to maintain transparency also. Yung sabi nga ng presidente nila, isang way ito para makita na lahat ng operations, ng mga, lalo na yung mga masaselang operations ng PNP o yung mga ating kapulisan, transparent. Ayon kay Emer Feliciano, presidente ng Shooters Association, piling miyembro lamang raw ng kanilang grupo na may sapat na kakayahan ng pasasamahin sa PNP. Not all PSA members are qualified to join kasi may mga bata pa, may mga tyro, yung mga baguhan, so hindi pa pwede mga yan. Mostly siguro mga key officers and some elders dito sa PSA will be doing the job of helping the PNP. Naniniwala naman si Albayalde na malaki ang maitutulong ng gun owners sa pagmimintena ng peace and order sa Pampanga. Kita natin din sa pag-maintain ng peace and order kasi makita natin na kailangan talaga natin yung support and active participation. Hindi lang yung suporta. Ang sinasabi natin dito, hindi lang suporta. Yung active participation ng ating mga stakeholders. Kasi alam naman natin na hindi kaya ng kapulisan natin yung pag-maintain ng peace and order sa isang bayan or isang probinsya, lalo na sa isang buong country or sa buong Pilipinas. No? Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.